XINYUE, sa wakas nagbago ka na ng isip. Nagbago na ako ng isip. Hindi ko kayang patawarin. Hindi kailangan ng cooling off period. Pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau para tapusin na ang proseso. Itinulong kita bilang pinakamatalik kong kaibigan tapos ginawa mo ito. Nakipagtalik ka sa asawa ko, hindi ba dapat kitang saktan? Ginagaso mo ako. Nakatira sa bahay ko, sa kama ko, at natutulog sa best friend ko. Ang galing mo talaga, nakakadiri ka. Huwag nang magdaldalan, magdiborsyo tayo, desidido na ako ngayon. Gusto kong mabawi ang simple at masayang buhay. Na para sa akin. Ano ba? Maligayang pagiging single. Salamat. Engaun, binabati kayo engay king single godis sa IKA 40 niyang karan. Maligayang kaarawan. Hindi ako 40, 39 lang ako. Huwag kang magsinungaling. Siege 39. Kahit isang taon lang ang diferensya, hindi pwede. Nasaan ang regalo mo para sa akin? Handa na ito para sa iyo. Ito na ang aking ULUBA. Magpakita ka na. XINYUEG, maligayang kaarawan. Salamat. Ngayon, may handa ako para sa iyo. Ngayon, ipapakilala ko sa iyo ng buong puso. Ang pinakamatalik kong kaibigan, si Ui Ken. Lasin Begijay, maligayang kaarawan. Hi. Upuan mo. Ano ba? Umupo ka na. Halika, umupo ka. Wow, Blue Pill. Alam ng batang ito ang gusto mo. Alam niyang mahilig ka dito. Sasabihin ko sa iyo, noong araw, ang XINYUEG noong college days, ay nag-imbento ng Erkian Pao, at noong college, walang makakatalo sa kanya sa pag-inom. Walang kalaban-laban. Dahil din sa kanyang natatanging kakayahan, nakuha niya ang crush niya noon. Na lalaki. Loki lang tapos na iyon at ang lalaking iyon. Ay matagal nang iniwan ng ate. Ngayon, gusto kong mabawi ang simple at masayang buhay. Para sa akin, Tagay. XINYUE. Maligayang kaawan. Anong gagawin mo? Asawa ko siya. Asawa mo. Naghiwalay na tayo. Ayokong makita ka ulit. XINYUE. Alam kong kasalanan ko lahat noon. Sana simulan gayon. Pwede tayong magsimula ulit. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Tama na yan. Ginagago mo na naman ako, hindi na ako nabobola nito. Kahit ang ako, naka-XTV. Hindi ako muling mahulog sa parehong bitan. Nang maraming beses. At saka, sasabihin ko sa'yo, may bagong boyfriend na ako, wala ka ng pag-asa. Tara na. XINYUE. Aray, Ate, gising ka na. anong nangyari? Nakalimutan mo na ang nangyari kagabi. Kagabi, Anong nangyari ate? relax, mga matatanda na tayo at diborsyada na ako. Single lahat, walang mali siya. Matatanda na tayo, kalimutan na ang nangyari kagabi. Mula ngayon, parang hindi tayo nagkakilala. Walang gulo, gets mo. Hindi kita pababayaan. Diyos ko, hindi totoo to. Diyos ko po. Kaya pala ako nahihilo kanina. Buntis nga talaga ako, kaninong anak kaya ito?
Director Lee, alas, 10 umaga tayo may meeting. Kasama ang mga opisyal ng Cultural Tourism Bureau. Napaka-importante ng meeting na ito. Direktang may kinalaman sa future ng ating grupo. Tumawag lang ako para magpaalala. Huwag kang malalit. Sige, alam ko. Sino-sino ba ang dadating na opisyal? Balita ko, bukod sa mga nakausap na natin, na mga opisyal ng City Tourism Bureau, may isa pang Commissioner galing Provincial Tourism Bureau, special na namamahala sa project natin. Basta't handa tayo, walang dapat katakutan. Huwag kang mag-alala, hindi ako malalate, ikaw din maghanda. Zige. Magtrabaho muna tayo pagkatapos ng project na ito. Saka tayo mag-usap ni Edith today. Kung paano aasikasuhin itong pifedong na ito. Kaninong bulaklak ito? XENYUE. Ako ito. Dili kinigirid. Ano na naman ang pakay mo? Siyempre, narito ako para ligawan ang aking diyosa. May mahalaga akong meeting ngayon. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Sitch, hindi kita istorbohin. Pag may time ka na lang tayo mag-usap. Kahit may time ako, wala akong sasabihin sa'yo. Diborsyado na tayo. Ayaw ko nang makipagbalikan sa'yo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. XINYUE. Kung hindi mo ako patatawarin, hindi ako susuko, pangako. Nagbago na ako ngayon, at ako ay. Walang saysay ang mga pangako mo, wala na ako. Ibibigay na pagkakataon sa'yo. Lumabas ka na nga. Lumabas ka na, kung hindi tatawag ako ng guard. Segish, huwag mo akong itulak, aalis na ako. XENYUE. Mahal kita. Ang bata na ito. Hindi kaya kay Isdikilegi ito. Nakakadiri naman kung ganun. Director Li, tumawag ang reception. Nandito na ang mga Cultural Tourism Bureau. Sige, pupunta na ako. Mga opisyal, maligayang pagdating. Director Lee, ang bait Montag. Oo nga pala. Ipapakilala ko sa inyo, ito si CYCAN, bagong dating. Mula sa Provincial Cultural and Tourism Bureau, siya ang magiging tagapangasiwa ng aming tourism promotion project. Bakit siya pa? Excellent face G. Dapat professional, ipakita ang professionalism. Kumusta, Officer Chill? Director Lai, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo kay Director Lee. Tiyak na napakadetalyado na ng iyong tourism promotion plan. Hindi naman, sobra naman ang papuri ninyo. Tara, pasok na tayo. Si. Mga opisyal, ito ang aming e-culture entertainment company. Project proposal para sa local tourism promotion. Ako na ang magpapaliwanag sa inyo. Hindi ko inakala na ikaw ang magiging project leader. Yasean Lai. Noong araw na yon, nagmadali kang umalis. Hindi tayo nagkaroon ng maayos na usapan. Noon ko pa sinabi, wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Kailangan lang magtrabaho ng magkasama, wala tayong magagawa. Pero sana, tawagin mo na lang akong Officer G. CJ. Director Mukhang hindi pa niya nakakalimutan ang nangyari noong gabi na yon. Pero ang batang ito, posible bang kanya? Director Li, napaka-komprehensibo ng iyong promotion plan. Talagang napakasaya namin. Ang kasiyahan ng aming leader ang pinakamalaking kasiyahan namin. Kung gayon, maaari ba tayong mag-sign ng kontrata agad? At ituloy ang aming plano. Director Lai, ang iyong plano sa tingin ko. Napakaganda, pero may ilang detalye na kung ma-optimize pa. Mas magiging maganda. Ganito na lang. Gagawa ako ng detalyadong revision notes at sa ibang araw. Makikipag-usap ako sa iyo ng masinsinan. Naniniwala ako na malapit nang maipatupad ang plano. Ito, Specialist CUI, isang top-notch na graduate mula sa abroad. At galing pa sa Provincial Cultural and Tourism Bureau. Maraming magagandang ideya. Naniniwala akong sa kanyang gabay, ang iyong plano ay magiging mas perpekto pa. Haha. sige, salamat sa iyo, Specialist TV. Walang anuman. Director Lai, hintayin mo na lang ang tawag ko. CJ, CJ. ingat kayo. Hoy, GDSD, may napaka-importanting bagay. Akong sasabihin sa iyo. Sa
sa aking maingat na paghahanda at sa aking nakakaakit na boses, siguradong mapapasakop kita ulit. Buntes ako. Yung gago si SHU Dabin. Hindi sigurado. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Kanino yan? May iba ka pang nakasama. Yung kaibigan ni Edith Gize. Si Jingy Jidad. Noong gabi ng kanyang birthday. Wow, talagang matanda na pero bata pa ang kinakain. Nung gabing yun. Walang duda, siguradong sa kanya yan. Kasama Montag si SHU Dabin. Mahigit 10 taon, hindi ka nabuntis. Hindi ako naniniwala. Gano ba katanda zitsiw iken? Bata pa, malakas ang apoy. Isang batang lobo, siguradong isang putok lang, walang duda. Kaya. Ano ang balak Montag? Gawin sa bata. Siyempre, ipapanganak ko. Ipapanganak mo. Sigurado ka na? Edad ko na ito, hindi ko na pwedeng ipa-abort ang bata. Ito ang regalo sa akin ng langit. Ito ang tadhana ko at ng batang ito. Dapat kong palagahan ito ng mabuti. Paano mo palalakhin pagkapanganak? Zabay ba? Sino nagsabing kailangan kong sabay sa lalaki pagpalaki ng batang ito? May kamay at paa naman ako, kaya ko sarili kong buhayin. Hindi. Ang ibig mong sabihin, hindi mo sasabihin sa kanya, tapos ipapanganak mo na lang. Sarili mong palalakhin. Oy, totoong asong lalaki. Para mag-blind date. Oo ako. Tingnan mo sa baba, totoong asong lalaki, nag-blind date dito. Sage blind date. Anong kinalaman ko dyan? Ano ba yung sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin na walang kinalaman ako? Kahit papaano, anak mo rin sa kanya yan ngayon. Dapat siyang managot. Hindi ko kailangan siyang managot, mas mabuti pang pakasal siya sa iba. Para walang gulo. Kung ganon, diretsahan na lang ako. Sabihin Montag. Hindi naman masyadong malaki ang hihingin kong dote. Bigyan niyo lang ako ng bahay na worth 1,000,000. Tapos bumili kayo ng kotse na worth 50,000 para sa akin. Walang problema, at hindi kami hihingi ng bigay kaya. Pagkatapos ng kasal, lahat ng pera ay akin ang kontrol at gagastusin ko kung paano ko gusto, hindi ka dapat makialam. Mabait ako, bibigyan kita ng 500 piso kada buwan para sa allowance mo. Ziger. Ako lang ang anak ng mga magulang ko. Pwede naman nilang tulungan ako sa gastusin. Libre pagkain sa opisina, hindi naman ako masyadong gumagastos. Pera, pwede mong kontrolin. Hindi ako magaling mag-alaga sa sarili ko, aray, pagkatapos ng kasal. Ikaw ang bahala sa lahat ng gawaing bahay at dapat mo akong kablingkuran. Maglaba, magluto, pag nagkaanak tayo. Ikaw rin ang mag-aalaga ng bata, hindi ako. Sige, wala namang problema kung ako ang mas maraming gagawin. Bata pa rin ang mga magulang ko. Pwede rin silang tumulong sa pag-alaga ng bata. Mahilig ako sa pakikisalamuha, marami akong kaibigang lalaki. Pagkatapos nating ikasal, hindi ka dapat makialam sa pakikisalamuha ko at dadalhin ko pa ang mga kaibigan kong lalaki sa bahay. Dapat mong bigyan kami ng lugar. Balief ka. Pinigilan ko na ang sarili ko. Talagang walang hiya ka. Kung ayaw mong tanggapin, marami pa ang gustong tumanggap. Hoy, bakit ka umalis? Diyos ko, paano ako nakakita ng isang taong mas masahol pa kay Edith Kinigin? Ang anak ko, tiyak na hindi gagaling. XENYUE. Nahanap kita sa wakas. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang magpakita sa harap ko? Bakit parang multo ka? XINYUE. Naintindihan ko na tinanggihan mo ako dati. Pero ngayon, may bunga na tayo ng pag-ibig. Bakit mo pa ako tinatanggihan? Anong bunga ng pag-ibig? Itatago mo pa ba sa akin? Alam ko na. Pumunta ka sa bahay ko. Nakalimutan mo na ba? Ngayon ay anniversary natin. Gusto kong pasukin ng palihim para bigyan ka ng sorpresa. At saka, hindi mo pinalitan ang password, nakita ko sa banyo. Ilig-ilig, sasabihin ko sa'yo. Hiwalay na tayo, pumasok ka sa bahay ko nang walang permiso. Iyon ay illegal na pagpasok. XINYUE. 10 taon tayong mag-asawa. Walang anak, ngayon ang langit. Ay nagbigay sa atin ng anak, ibig sabihin may pagkakataon pa tayo. Magbalik loob tayo. Sasabihin ko sa'yo, ang batang ito ay hindi talaga sa'yo. ZINYUE, ano ba yan? Kung hindi sa akin ang bata, kanino pa? Noon sa club, sinabi ko na sa'yo. May bagong boyfriend na ako, sa kanya ang bata. Ang batang ito. Hindi talaga sa akin. Nandito si Edith Ray. Pwede patunayan ni Edith Ray. Hindi talaga sa'yo ang bata. XINYUE, hiwalay na kayo, kanino man siya sumama. Iyon ay kanyang karapatan, hindi masarap ang pilit. Sige, nasabi na natin ang lahat, alis na tayo. Hala, bag.
Talaga bang akin ang batang ito? Bumalik ka. Magkita tayo mamaya. Kuya Ken. Ay. Kuya Ken, nagulat ka ba sa akin? Bakit ka bumalik galing abroad? Pero, may magandang balita ako sa'yo sa pagbalik ko. Magandang balita. Magpapakasal ako. Ha? Magpanggap ka pa. Hindi ako nagpapanggap. Wala namang lagnat, kung hindi ka nagpapanggap, edi. Nagbibiro ka lang. Sabi mo nga sa telepono. Wala kang girlfriend, bigla ka na lang magpapakasal. Wala nga akong girlfriend pero nakakita ako ng Diyosa. Diyosa? Ibig mong sabihin, nakita mo na. Aslan Baye. Hindi ba para pag-usapan ang revision ng plano ang punta mo dito? Bakit ka pumunta sa ganitong lugar? Sabay na natin pag-usapan ng trabaho at personal pagkatapos. Diretsong pasok na tayo sa kasal. Ano? Tingnan mo, kasal ng pinsan ko yan. Isinama kita para makikain, okay lang di ba? Sige, Vigilante, ang tao mo talaga. Ang kuripot mo, pakainin mo lang ako. Sa kasal pa ng iba? Hindi lang para sa pagkain, gusto ko ring ipakita sa'yo. Kung sakaling ikakasal tayo, okay ba yung ganitong level? Anong sinasabi mo? Lasen Ligi, alam ko na ang lahat. Huwag mo na akong itago. Aalagaan ko kayong mabuti, ikaw at ang bata, at tutupad sa tungkulin bilang ama at asawa. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo. Aksidente lang ang nangyari sa atin. Wala akong dote, ayaw kitang paglingkuran, at lalong hindi ako sang-ayon. Na magdadala ka ng ibang babae sa bahay para magdamag. Mas mabuti pang humanap ka na lang ng iba. Para lang yun sa mga magulang ko, isipin mo sa mundo na to. May tao bang sasang-ayon sa ganong kalokohan? Bahala ka kung para sa magulang mo o ano pa. Ang bata na to, ako ang mag-aalaga. Yan ba yun? Paano kung talagang ipipilit kong panagutan? Ano bang kailangan kong gawin para bitawan mo ako? Ang ibig kong sabihin, ikaw, Layasin Ligi, tayong dalawa. Magkakadena na. At sigurado akong pakakasalan kita. Ano ba yan? Hindi mo ba maintindihan? Sabi ko na, makipagrelasyon ka kanino mo gusto. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo. Naiintindihan mo ba? Una, huwag mo akong tawaging bata. Pangalawa, naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo. Pangatlo, ako. Sasabihin ko sa'yo, itong batang to, ako ang mag-aalaga, at ikaw ay talagang pakakasalan ko. Ano? Paano mo ako pakakawalan? Talagang hindi mo ako naalala. Nung gabing yun, lasing ako. Ano bang maaalala ko? Isipin mong mabuti yung bago nun. Hindi ko na maalala. Kung wala kang ibang sasabihin, aalis na ako. Yung trabaho. Hindi mo pag-uusapan yung trabaho, alis ka na lang. Sige, Gigid. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ganito ang paraan mo para i-pressure ako. Hindi ito kapal ng mukha, ang totoo. Ngayon lang ako pumunta dito para pag-usapan ng trabaho, ikaw mismo ayaw pag-usapan, alis ka na lang. Ano? Sige, pag-usapan natin paano mo gusto. Kain muna tayo, pagkatapos natin kumain, saka natin pag-usapan ang trabaho. Nanay, tatay. CAN, bakit ngayon ka lang dumating? Ay naku, may dala kang kaibigan ha? Sa Upo ka. CAN, itong binibini, kasama mo ba sa trabaho? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Nanay, tatay, mga kamag-anak at kaibigan. Pahintulutan niyong ipakilala ko ng buong galang. Ang magandang binibini sa aking tabi. Siya ang ina ng aking anak, ang magiging asawa ko sa hinaharap. Si Ivan. Nababaliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Bakit mo sasabihin yan sa harap ng lahat? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba pwedeng sabihin? CAN, sinasabi mo bang itong si Binibining Eli, ang ina ng iyong anak, ang magiging asawa mo? Ano ba ang nangyayari? Nanay. Sa kanyang sinapupunan ngayon ay ang anak ng pamilya nating Kibe. Diyos ko, bakit ganito ang anak ko, hindi man lang nag-isip? Sinabi pa sa harap ng napakaraming tao, nakakahiya talaga. CAN, hindi namin narinig na may girlfriend ka. Bigla na lang may anak na? Nga, hindi namin inasahang itong galing sa abroad, ang tapang pala ng anak. Noon, palaging nag-alala si Tatay CUI na hindi siya mag-asawa. Ngayon, dinala na lang bigla ang asawa at anak. Maganda naman ang itsura ng dalaga. Maganda rin ang dating. Parang medyo matanda lang ng konti. Ano naman kung mas matanda? Ang sabi nga, mas matandang babae, mas maraming ginto. Bukod pa riyan, mas maalaga ang babaeng mas matanda. Tatay CUI, Ang galing mo talaga. huwag kang magalit, alam mong mahina ang puso mo. Ngayon pa naman ang kasal ni XIA Dong. Napakaraming kamag-anak at kaibigan ang narito. Huwag tayong magalit.
Mabuti, talagang anak ko. Ngayon, napanatag na ako. Ngayon ay kasal ni XIA Dong. Dinala ni CAN ang kanyang sintahan para makilala namin. Dobleng saya ito. Magandang bagay. Henkan, ipagkalola emo naman esayamin. Paano mo nakilala si MSLI? Nanay, sa totoo lang, ako at si Gasian Lee. Ako na ang magsasabi. Tito, tita, totoo po. Buntis ako sa anak ni Jidid. Pero hindi ko balak maging manugang ninyo. Hindi ko inakala na dadalhin ako ni Jidid dito. Para sabihin ito, gusto ko sana na ako na lang ang magpalaki ng bata. Hindi ko hinihingi na panagutan ni Jidid. At ayokong maging pabigat sa inyo. Pasensya na talaga. Nakagulo pa ako sa kasal ninyo. Paumanhin, aalis na ako. Kankan, Tanga, Habulan Emo. Sige, alam ko na. Hintayin mo ako. Asran Vaye. Umalis ka dyan. Ako. Hindi ko bibitawan. Diba? Hindi ako naglalaro. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba halata? Gusto kitang pakasalan, alagaan kayo ng anak mo. Kakaiba ka talaga. Paano mo nasabing hindi tayo bagay? Hindi kita kayang mahalin. Sisikapin kong mahalin mo ako. Ano ka ba? Alam mo ang edad ko yun? Kakasuhan ng talbog ang birthday mo, 11 taong mas matanda sa akin. 11 taon. Pwede mo na akong tawagin tita. Bakit hindi ka na lang humanap ng mga bata at magagandang dalaga? Sabi mo, Sa pag-ibig, walang saysayang edad. pag-ibig ba ito? Paano mo nasabing hindi? Alam mo ba ang buhay ko, ang nakaraan ko? Ano ang mga pangarap ko? Hindi ko kailangang malaman ang nakaraan mo. Ang kasalukuyan mo. Ngayon ko palang malalaman. Hindi kita pipilitin sa mga pangarap mo. Kahit isang pagkakataon, hindi mo ako binigyan. Paano mo malalaman? Hindi tayo makasagot. Ang kulit mo talaga. Bitawan mo ako o tatawag ako ng tulong. Bakit ayaw mong bigyan ako ng pagkakataon? Nen, bili ka ng bulaklak, isuot mo. Lola, wala akong pera. Hindi muna ako bibili. Lola ay may karanasan na. Madaling makikita ang iyong iniisip, hiya. Marahil ito ay para sa isang walang utang na loob na lalaki, di ba? Hiya, bigyan kita ng bulaklak. Ito ay bulaklak ng swerte, isuot mo ito at ang lahat ay magiging maayos. Hiya. Ang mga Diyos ng pag-ibig ay makatarungan, at ikaw ay napakagaling. Tiyak na may lalaking magmamahal sa iyo ng lubusan. Darating siya para sa iyong pag-ibig, tandaan mo, sa sandaling iyon. Bigyan mo ng pagkakataon ang pag-ibig. Siya kaya ang pagkakataon ng pag-ibig. Ay, Reggie, bigyan mo ako ng konting oras, pag-iisipan ko muna. Pagkatapos, ibibigay ko ang aking sagot. CJ, Pero, bago ako sumagot, huwag kang gumawa ng anumang bagay. Kung hindi, hindi ko sana ang listahan ng Wenlu kaysa sa pakikipag-usap muli sa iyo. Sundin. Aalis na muna ako. Ito ang aking binagong plano, pag-aralan mo. Pagsamahin mo sa iyong sariling plano kung may hindi ka maintindihan. Tawagan mo ako anytime. CJ, XENYUE. Ledik Yagiyad. Ledik Yagiyad, bakit ka nandito ulit? Hindi ako naniniwala na may anak ka sa iba. Kaya ako. Dito ba ang lugar para pag-usapan ito? Ito ay opisina ko.
Alam kong ayaw mo lang makipagbalikan sa akin. Kaya ka nagsinungaling. Sabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag, hindi ako titigil. Anong paliwanag ang kailangan mo? May kinalaman ka ba dito? Akili, tawagan mo ang seguridad. Ayaw ko siyang makita. Paalisin mo siya. Hello, seguridad? Hindi kita pakikisamahan. Dalhin mo ang mga bulaklak. XINYUE, ang grupo ay palaging. Ito ay napakahalaga sa iyo sa oras na ito at sa Bureau of Culture and Tourism na nagpapatunay na handa kang itaas ng grupo. Ang suporta ng grupo at ang pagpapahalaga ni Effie sa akin ay lagi kong naalala. Alam kong ang diborsyo ay malaking dagok sa iyo, pero hindi pwedeng tumigil ang buhay. Kung nag-umpisa ka na, ituloy mo na. May magandang kinabukasan ka pa. Sige, alam ko, naiintindihan ko. Pero ngayon, kritikal na panahon ito para pirmahan ang kontrata sa Cultural and Tourism Bureau. Ang buhay o kamatayan ng grupo sa susunod na 3 taon ay nakasalalay sa iyo. Palagi mong hinahayaang ang ex-husband mo ay magulo sa kumpanya. Paano kung maapektuhan nito ang imahe ng kumpanya at ang pagpirma? Masama ang mangyayari. Tama, SV, naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin. Babalik ako. At kakausapin ko siya ng malinaw. Hindi ko na siya pababalikin. Subukan ng pag-aasawa. Ibig sabihin, ituring ang panahon bago ipanganak ang bata. Ilang taon ang susunod ng kasama mo, Siwasian. Pagkatapos, mamuhay kayong magkasama. Magkasundo ng mabuti. Kung magkasundo kayo, kunin ang marriage certificate bago ipanganak ang bata, magpakasal, at magkasamang alagaan ang bata. Ang hinihingi ko ay tulungan mo akong lutasin. Ang pang-aabuso ng gago na si Eve. Ikaw naman, dinagdagan mo pa ang problema ko. Hindi ba ito isang paraan na panghabang buhay? Isipin mo, biglang may lalabas na. Batang lalaki na bata, guwapo, at protective. Matatakot pa bang lumapit sa'yo Si SAU, EABIN? Aso lang siya. Para sa akin, tuta lang siya. At saka, hindi ko siya gusto. Huwag kang magsinungaling. Hindi mo gusto. May anak na kayo. Sasabihin ko sa iyo. Uso ngayon ang mga batang lalaki na nanliligaw sa mas matanda. Huwag mong takasan ang pag-ibig dahil lang sa isang failed na marriage. Naku, XINYUE, sinasabi ko sa iyo. Subukan ang pag-asawa. Kung maganda ang resulta, magkasama kayo. Kung hindi, hiwalay. At kayong dalawa. May what connection? No yon. Tatabunan niya si SAU EABIN para sa iyo. Hindi ba't 2 ibon ang tamaan ng isang bato? Bakit hindi? Huwag mong sabihin, may punto ka. Baka dapat subukan. Pumayag ka na? Pumayag si XINYUE, pasok na. Pinagtatagnaan ninyo ako. Anong pinagtatagnaan? Para sa ikabubuti mo ito. At ang ginawa niya, dapat niyang panagutan. Sino ang nagsabing panagutan niya? Hindi mo pwedeng pigilan. May anak ka sa kanya. Ang sama ng salita mo. Masama ang salita, pero totoo ang payo. Kapaki-pakinabang ang payo. Huwag na kayong mag-away. Tumigil ka. Kapag nag-uusap ang babae, huwag kang makialam ang lalaki. Uminom ka. Buntis siya, hindi pwedeng uminom ng tsa. Palitan mo ng gatas. Dali-dalo ate, uminom ka. Ayaw din niya ng tsaa. Gusto niya ng iced tea niyang mas maraming yin. Sabi ka o, XNYE. Bakit kanina pumayag ka sa trial marriage? Ano pa bang problema? Bakit ka nandito ulit? Kailan ka matatapos? Nairita ka na sa akin, no? Alis na ako, para mag-usap kayong dalawa. Mag-usap kayong maayos. Yes and layo. Tara na rin tayo. Saan tayo pupunta? Uwi na tayo, mahal kong asawa. Pagod ka na sa maghapon. Lulutuan kita ng masarap. Kung hindi ka komportable sa bahay ko, pwede akong lumipat sa bahay mo. Hindi yata tama to. Wala akong balak na makisama sa'yo. Paano tayo magte-trail marriage kung hindi tayo magsasama? Paano tayo magkakasundo? Tara, pagkatapos kumain, usapan natin ang promotion plan. Kapag na-finalize na, pwede na tayong mag-sign ng kontrata. Mahal, bumalik ka na. Bumili ako ng Secret Love in Last Night. Sabay tayo manood. Ayoko, hindi ako interesado. Miss na miss kita. Halos mabaliw na ako. Ginoo, pakiusap, maging disente ka. XINYUE. Totoo bang itong binata at ang bata? Kayo talaga? Diborsihado na tayo. Malaya akong makipagrelasyon sa kahit sino. Wala kang pakialam. Buntis si Gasihan Baby ngayon, kailangan niya ng pahinga. Ayaw kong may makakasira ng kanyang mood. Pakiusap, gigil. Huwag ka nang bumalik sa bahay ko. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Buya SHU. Balita ko ang kumpanya ni LIXINYUE ay may collaboration project sa Tourism Bureau. Kung magkagumpay ito, pwede siyang maging vice president. At malaki ang bonus. Siyempre naman, alam ka una yan. Kaya nga pinaghirapan kong makipagbalikan sa kanya. Pero,
May bata na siyang kasama at may anak pa. Mahirap na to. Paano na? Hahayaan na lang ba natin? Hahayaan? Sa diksyonaryo ko, walang hayaan. Naku, sa tagal nating magkasama. Kaya kong kontrolin si LIXINYUE. Kahit ngayon, may paan pa rin ako para makontrol siya. Pero, kailangan ko muna siyang ihiwalay sa bata. Teacher SHU. Oy, Sian. Tara, upo ka. Bakit na yon ka lang? Namiss kita. May shooting ako kanina, buong araw. Pagod na pagod ako. Nakatayo ako buong araw, sumasakit na pa ako. Halika, masahe ka o. Ganto, mawawala sakit. Massage lang? Hindi pwede yan. Sige, ano gusto Montag? Sian? Ano bang kailangan para mapatawad mo ako? Nakita ko, Young Limited Edition na sapatos. Bilhin mo para sa akin. Bibili ako, sabi ni Sian. Bukas, bibilhan kita. SHU Dabin, gago ka. Kaya pala ganito ka sa akin, may bago ka. Babaeng halimaw. Sabi ka una es ayo, wala tayo. Umalis ka na. Gago, mamatay kang masama. Teacher SHU, Zino yun? Natakot ako. Wag mo siyang pansinin, andito ako. Teacher SHU, Ong Bait Mo. Yung sapatos na sinabi ko. Bukas, bibilhin ka o. Siege. Irik-yigirin, gago ka. Anong nangyari? Wala, napanaginipan ko lang. Let's go. Manalig ka sa akin, hindi kita pahihirapan. Luto na, kain tayo. Lasen, Biggie, okay ka na ba? Sister Lalilare, sabi niya paborito mong hipon. Binili ko para sa'yo. Salamat. Uminom ka ng sabaw ng itim na manok para sa lalamunan mo. Kumusta? Anong nangyari? Bakit nasusuka ako? Bakit may amoy ang sabaw ng itim na manok? Amoy? Wala naman akong nilagay kundi itim na manok. Hindi ko alam. Sobrang sama ng lasa. Halika, tubig para magmumog. Hoy, mahal. Nasaan ka? Kailan ka uwi? May regla ako, sobrang sakit ng tiyan ko. XINYUE. Nagtuturo ako sa mga estudyante. Uminom ka na lang ng mainit na tubig. Okay na yan. Ikaw, Niluto ko ng congee para sa'yo, subukan mo kung okay. Kamusta? okay muna, hindi na masyadong masakit. Halika, pakainin kita ng marami. Esan? CJ? Ako na lang. Hindi pwede, hindi ka dapat magpagod. Utang ng anak, bayad ng magulang. Kapag ipinanganak ka na, sigurado kong. Susundin na ako. Hindi ko kayo pareho palalampasin. Anak. Huwag mo nang pahirapan ang nanay mo, tingnan mo ang tatay mo na apektuhan na. Ano yon? Gusto mo pa ng isang mangkok? Punas ko na lang to. Hala, Jimbeje. Ayaw mo bang itanong? Ang tungkol sa akin at kay EG Kinidie. Kapag handa ka ng magkwento, sasabihin mo sa akin. Ayokong. Dagdagan pa ang iniisip mo. Gusto ko nang sabihin ngayon. Umupo ka. Sige, makikinig ako ng mabuti. Si Ijegi Legilen ay kaklase ko noong college. Noong panahon, siya ang sikat sa aming broadcast journalism department. Gwapo at mabait pa. Maraming babae ang may gusto sa kanya. Isa ako sa mga yon, 3 taon ko siyang hinabol. Bago ko siya nakuha. Ikaw ang nanligaw. Para akong tomboy noon.
Lahat ng tao, tropa lang sa akin. Pero sa kanya, iba. Nang makuha ko siya, nagkarelasyon kami. Marami pa ring babae sa paligid niya. Pero parang nabaliwala lahat, sobrang tiwala ko sa kanya. Sinasabi ng mga kaibigan ko na playboy siya, ayaw kong maniwala. Minsan nakikita ko siya kasama ng ibang babae. Nagagalit ako, tapos pag pinatawad niya ako, naniniwala na naman ako. Noon, lahat ng sinasabi niya, pinaniniwalaan ko. Nang mag-graduate kami, Okay naman kayo pagkatapos. Pagkatapos ng kasal, siguro dahil sa mga responsibilidad, nagmature ako. Tapos nahuli ko siyang kasama ang best friend ko sa kama. Doon ako nagising at hindi ko na siya pinatawad. Direktang pinili ang diborsyo. Ngayon, hindi ka niya inaliw. Inaliw, mula ng araw ng diborsyo, palagi niya akong ginugulo. Gusto niyang makipagbalikan ako sa kanya. Nakakainis. Naniniwala ako mula ngayon, hindi na siya. Magulo sa'yo. Sana nga. Kahit anong gawin niya. Mula ngayon, una sa lahat, dapat mong alisin siya sa puso mo. Kahit ang mga tuta ay nagiging possessive. Sino ang tinatawag mong tuta? Ikaw, hindi pa ako sumasang-ayon na pakasalan ka. Nagsisimula ka ng magmarka ng teritoryo. Kung hindi tuta, ano pa? Hindi ako tuta, lobo ako. Gusto mong subukan? Ay, hindi ang tiyan ko, aray. Ano nangyari? Huwag kang magpanik, tatawag ako ng 120. Walang problema ang bata, di ba? Okay lang, nandito ako. Hoy, 120. Gas and biggie, okay lang. Siguradong okay ka. Si Weekend, ano ba ang nangyari sa iyo? Ano ang ginawa mo kay XINYUE? Lalo ate, ako. Wala kang ginawa. Magkakaroon ba si XINYUE sa emergency room? Nasa loob pa si XINYUE, ginagamot. Hintayin natin ang balita. Huwag tayong magulo. Oo. Sasabihin ko sa iyo, ngayon ang nasa loob, ay ang pinakamatalik kong kaibigan kung may mangyari sa kanya. Sisiguraduhin kong lumaban sa iyo. Aslan Baye. Tumahimik ka, ayaw kong marinig ang boses mo ngayon. Kamusta? Mas okay na. Doktor, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ang buntis ay nasa 3 buwan na, at ngayon ay na-stress ang sanggol. Malaki ang emotional stress ngayon, buti na lang agad na dinala. Pero okay na ngayon, pag-uwi. Magpahinga lang na maayos. Salamat, Doc. Ken, dahil okay na si XINYUE, dalhin mo na siya pauwi at alagaan na mabuti. Hindi. Zandali, tita, papayagan mo pa siyang sumama? Unang araw pa lang na magkasama. Halos mamatay si XINYUE, papayagan mo pa siyang sumama? Hindi ako sang-ayon. Lily is day, huwag kang mag-alala tungkol sa nangyari ngayon. Dahil si Gigi ang nabuo sa akin na ganito. Hindi kasalanan ni Gigi, si Gigi talaga. Maayos niya akong inaalagaan. Hindi. Kanina sinabi ng doktor, buti na lang dinala niya agad ako sa ospital. Kaya okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin, okay lang ako. Sige, umuwi ka na, pero makingat ka ha. Kung may mangyari, tawagan mo agad ako. Narinig mo? CAN, kung hindi mo kaya. Sabihin mo lang kay mama, handa akong tumulong anitan. 8 Velo. Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Gasian Lingi. Pagod na rin kayo, umuwi na kayo at magpahinga. XENY. Anong ginagawa mo? Lumapit ka sa baby para maramdaman niya ang magnetic field ng tatay. Anong klaseng teorya yan? Yan ay nabasa ko sa libro ng parenting, tinatawag na prenatal education, alam mo. Little Wolf, may itatanong ako sa'yo, isang seryosong tanong. Sasagutin ko ng buong puso. Bakit mo ako nagustuhan? Tingnan mo ulit. Magsalita ka ng malayo, bakit ka napalapit? Talagang hindi mo ako naalala. Wala akong alaala. Noong bata pa tayo, nagkita na tayo. Noong bata pa, nagtatrabaho na ako, paano ko maaalala? Isang maliit na bata. Sabihin mo ng mas detalyado. Isang tag-init. Tag-init. Unang beses tayong nagkita ay noong isang tag-init. Tapos, Tapos may ginawa ka na nagpasya sa akin na sa buhay ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko.
Anong ginawa ko sa'yo? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ngayon, ganito na lang, tuwing unang araw ng buwan. Magbibigay ako ng isang clue. Hanggang sa maalala mo. Ang boring mo kahit na nagkakilala tayo noon. Bata ka pa noon, anong alam mo sa pagpapakasal? Sige na. Tigil na, lumabas ka na, pagod na ako. Anong tinitingnan mo? Mukhang sa sofa na lang ako matutulog ngayong gabi. Ayaw ko, dito na ako matutulog. Paano kung may mangyari sa'yo sa gabi at hindi mo ako marinig? Dito na ako matutulog para madali kitang alagaan. Pero, Natatakot ka bang makita ko o natatakot kang tignan ako? Hindi naman tayo bago sa isa't isa. iba noon, lasing ako noon. Ano ngayon? Noong lasing ako, hindi ko masyadong nakita. Ngayon, pwede na kitang tingnan ng maayos. Anong ginagawa mo? Kung ganyan ka pa, papalabasin kita. Sige, hindi na kita asarin. Tutulog na ako sa labas. Matulog ka muna, huhugasan ko muna ang mga plato. At saka, hindi ko isasara ang pinto. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, maririnig ko, hindi kita pahihiyain. Hoy, dalhin mo ang aso. Baka nga noon pa. Nakilala ko na siya. Ilang buwan ka na? 3 buwan pa lang ako. Sa itsura mo, lalaki yata ito. Pero gusto ko ng babae. E di dalawa ang gawin natin. Aslan Baye, Hoy, tapos na, alis na tayo. Sino yang gwapong yun? kapatid ko, alagaan mo siya. Aalis na ako. Ingat ka. Si. Sige, Kide. Ngayon kakain tayo ng burger. Pwede ba? Itong mga nakaraang araw, parang hindi na masyadong masakit. Siguro dahil maayos kang nag-aalaga. Hindi ba't sinabi mo na submit na ang plan report? Sa mga susunod na araw, magsisign na ang kumpanya, siguradong magiging abala ka. Kaya ngayon, sa DE Burger na lang tayo. Anong problema mo, asong lobo? Anong inis mo, asong lobo? Kanina ka pa nakasimangot, may ginawa ba ako? Bakit mo sinasabi sa iba na kapatid mo ako? Yun lang. Hindi ba't kapatid mo nga ako? Pwede mo akong tawagin kapatid, pero ama rin ako ng bata. Paano mo ko hindi kilalanin? Ano bang pinagsasabi mo? Sinong hindi kumikilala na ama ka ng bata? Ikaw, Kailan ko hindi kinilala na ama ka ng bata? alam ng pamilya at mga kaibigan na ama ako ng bata. Pero sa publiko, hindi mo ako kinikilala. Hindi mahalaga kung alam ng ibang tao ang mga bagay na to. Yung doktor. Sino ilalagay mo bilang contact person? Imayan. Isulat ang mga magulang ko, huwag ang ama ng bata. Hindi pa kami kasal. Mga magulang ko na lang ang isulat. Ano ang pangalan? Hai Shuang. Wang A. Sik Feng. Aslan Baye. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa puso mo ba, wala na ba akong lugar? Anong lugar ang gusto mo? Kung wala itong batang ito, hindi na ba tayo magkakilala? O magkakaroon ng anumang koneksyon? Sige, Gide. Ayokong magsinungaling sa iyo. Sige, dalhin kita sa isang lugar. Pasok ka. Silid ng sanggol. Mula nang lumipat ako sa bahay mo, sinimulan ko ng idisenyo. Tapos inayos at pinalamig ang amoy. Hintayin lang nating ipanganak ang ating baby, lipat na tayo rito. Tingnan mo ang maliliit na damit, laruan, gatas, at diaper. Kasama na ang lahat ng kailangan mo sa iyong kapapalaki. Handa na ang lahat. Ayun nga, Gide. Hindi ko inakalang napakaingat mo mag-isip. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang iyong pagtingin sa akin. Sige, Gide. Sa hinaharap, hindi kita itatakwil. Bilang ama ng bata, okay. Kuya Ken. Hindi ko inakalang narito ka rin pala kumain. Ang swerte. Sabay na tayo. Sino ito? Ito si Iai, anak ng matalik na kaibigan ng tatay ko.
Magkasama kaming lumaki ni Kuya, CAN. Matagal ko nang naririnig kay Tito si UI at tita na ang bait mo raw. Sana okay lang sa iyo na sabay tayong kumain. Okay lang. Sabi ni Tito at tita, ang bait mo raw. Sabi nila, ang mga babaeng mas matanda, parang mabuting asawa at ina. Mukha talagang mabait at masikaso. Sandali ka, umorder ka na lang at kumain. Huwag kang manggulo. Spicy chicken burger, ito ba ang paborito ko? Hindi na ako order. Kuya CAN, ikaw pa rin ang pinakamabait. Alam mong gusto ko ito, in-order mo na. Pareho lang ang lasa, kainin mo na lang ito. Ikaw na muna. Wag na, okay lang sa akin ang iba. Kumain ka ng chicken leg. Kainin mo. Kumakain ka ng sobra, hindi ka ba natatakot tumaga? Para kay Lasian Lee ito. Ikaw, kung ano gusto mo, order mo. Halika, Lasian Bege. Halika, pakainin kita. Tama na. Ay. Masarap ba? Isa pa. Kuya Ken. Salamat sa pagkain. Saan tayo pupunta? Kakagaling lang ni Lasian Bege sa check-up. Ihatid ko siya, tapos pupunta ako sa opisina. Talaga? Swak, isabay mo na ako. Pupunta ako sa Cultural and Tourism Bureau. May meeting. Sige, kayo na muna. Tara na. Hindi ba to okay? Okay lang, kakakain ko lang. Gusto ko rin maglakad-lakad. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Sige, mag-ingat ka. Ingat sa daan. Gagawa ako ng dinner mamaya. Anak, samahan mo si mama. Trabaho muna ako. Si Vigil, ano ba? Hindi mo ba ako laging tinatawag na asong lobo? Umihi para magmarka. Para ipakita na akin to. Ang dami mong binili, hindi ka pa masaya? Dapat magpakita ka ng magandang asal. Si. Tara na, Kuya Ken. Ano, yun, Teacher SHU? Nakita Montag ex Montag, namimiss Montag? Puntahan mo kaya? Ano ba inisip Montag? Simula nung hiniwalayan ko siya, walang naiwan sa akin, kaya hindi ako kontento. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera. Para makabili ako ng maraming gamit para sa babi ko. Ayos din yan. Huwag kang mag-alala. Bibilisan ko, mapapasakop ko siya. Umuulan. Hindi makontakt ang tinatawagan. Malakas ang ulan, hindi pa rin sumasagot. Mga bata talaga, walang malay. Baka may nangyari. Ay, ikaw ba yan? Mahal. Malamig sa labas, baka ginawin ka. Bilihan kita ng sabaw ng manok, inumin mo habang mainit. Bobo ka ba? Ang lakas ng ulan, di ka man lang nagtago. Okay lang, ako'y isang lobong marunong lumangoy, hindi ako takot sa tubig. Ang basa ng buhok mo. Maghilamos ka na ng mainit na tubig, baka magkasakit ka. Inumin mo habang mainit, huwag mong sayangin ang pagod ko. Sige na. Ikaw muna, iinumin ko rin yan mamaya. CJ. Inumin mo habang mainit ha. Asan ba Hoy, ano iyon? Nasa labas ang tuwalya at pajama ko, kunin mo nga. Sige, pupunta na ako. Heto na. Kamusta ang katawan ko pagkatapos maligo, puti at makinis ba? Hawakan mo nga.
Ano ba yan? Lahat na lang nakita ko na. Ganyang katawan mo, ipinagyayabang mo pa. Gusto kong maranasan mo ang sariwang katawan, wala kang romance. Umalis ka dyan. Aray. Bata pa. Ang gwapo talaga nitong lobo. Malapad pa ang balikat. Maganda ang itsura. Nakita mo na, nahawakan mo na, nahalikan mo na. Panahon na para sa akin. Subukan. Magandang pakikipagtulungan. Director Live Today, Culture and Tourism Bureau. Ay matagumpay na lumagda sa inyong kumpanya. Pagbabawi, Director Lai. Huwag mo kong bulahin, salamat sa mga payo mo. Naging perpekto ang aking proposal. Paano mo ako gagantimpalaan? Anong gusto mong gantimpala? Ngayong gabi, di na ako matutulog sa sofa sa labas. CJ. Eh? Sa tingin ko, tamang-tama pagkatapos ng kontrata. Maglakad-lakad tayo, matagal na kung di nagbabakasyon. Samantalahin natin to para maglibot at mag-research. Ang mga proyektong pinili natin sa taas. Great minds think alike, matagal ko nang gustong magbakasyon. Tingnan mo, nakareserba na ako ng bahay. Kahit na nakabook na, kailangan pa rin palitan. Gawin natin twin room. Ayokong matulog sa iisang kama sa iyo. Yigi Juan. Tingnan mo ang nanay mo, ayaw matulog sa isang kama sa tatay mo. Natatakot lang ako baka hindi ka mapakali at maipit ang bata. Sige na. Sige, progreso na rin yan. Kahit papaano, pagkasama tayong matutulog sa isang kwarto. Kain na tayo ng mabilis, pagkatapos ay ayusin na natin ang mga gamit. Kumain ka na rin. Huwag mong lokohin ang aso. Naku, ang pagod ko ngayon. Naku, ano to? May pangalan ito, G-Exet Song. Riva and Song Automatic Food Delivery Robot. 24 paghahatid ito bukas, mag-scan lang para mag-order at i-deliver agad. Naku, pwede na tayong mag-order diretsyo sa kwarto. Ikaw talaga. Pwede rin itong tumawag. Gutom na ako, sa wakas makakakain na. Kamusta? Pagod ka na? Matagal na akong hindi nakalabas, ibang-iba na ngayon. Ilang araw lang akong lumabas, pagod na ako. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Hindi pwede yan, limitado lang ang vacation leave ko. Naubos na at saka noong lumabas ako. Marami akong bagong natuklasan. Idadagdag ko lahat yan sa plano natin. Bukas sa opisina, ipapaliwanag ko. Buntis ka, bakit mo pinapagod ang sarili mo? Nako, anong klaseng mindset yan ng aso kong ito? Bata ka pa, dapat enjoy lang. Hindi to pagiging kampante, nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi lang ikaw ang tao sa kumpanya mo. Marami pa kayong kasama. Hindi naman titigil ang mundo kung wala tayo. Hindi pwedeng ganyan ang isipin, isang 80-point na proyekto. Kung lahat ay mag-i-effort ng kaunti, pwedeng maging 100 points. Isang 100-point na proyekto, kung lahat ay tamad ng kaunti. Hindi na abot sa 80 points. Ako si Devay City, kung hindi ko gagawin. Gagawin ko ng pinakamahusay. Naku, hindi kita matatalo, nag-aalala lang ako. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin, aso ko. Kung talagang nag-aalala ka, magluto ka na lang. Gutom na ako, maliligo muna ako. Mahal, salamat. CJ. Salamat sa pagod mo. Ingat. SB Total.
Director LI, hindi ba't nagbakasyon ka? Bakit bigla ka na lang pumasok? Parang may apoy sa likod mo. Ngayon lang ako bumalik mula sa bakasyon. Gusto ko lang malaman. Bakit napalitan ang pangalan ng responsable sa proyektong pagkultura at turismo? At naging FVD na? Haka lang es bagay na yan. Ganito ka nakagitatet? Alam kong buntis ka, kaya kailangan mong magpahinga ng maayos. Kaya inatasan ka uzi LOFIA na humawak ng proyektong ito. Kakapirma lang ng kontrata para sa proyektong ito, tapos papalitan agad ang responsable. Hindi ito tama. XINYUE, noong simula mong tanggapin ang proyektong ito. Hindi ka pa buntis, di ba? Ginagawa ko ito para sa kalusugan mo. Tingnan mo, pa sa'yo. Ang laki ng pressure na dinadala ko. Alam kong nahihirapan ka, hayaan mong alagaan kita. Bakit hindi mo ako tinawagan para sabihin ang tungkol sa pagbabago sa personel? Director Lee, ako. SVSIY. Ano ba ang ibig mong sabihin? Director Lee, hindi KBA na notifi? Ang opisina na ITO ay para sa akin na ngayon. Ang kumpanya, para maging madali para sa isang buntis, ay naglipat sa iyo sa ibang opisina. Paano ninyo nagawa ito? Ito ay desisyon ni SU at ng Pangulo ng grupo. Kaya pakisamahan na lang natin. Tama si Isri Gilvay Rive. Dapat tayong sumunod. Director Lee, ngayon ka ulang nalaman. Ang desisyon na mataas na pamunuan, hindi ko. Ito alam ng mas maga para sabihin sa iyo. Alam ko. Ngayon lang namin lahat nalaman. Kung desisyon na ng kumpanya, bakit kayo nakatayo rito sa paligid ko? Magtrabaho na kayo at makipagtulungan ng maayos. Sa trabaho ni Isri Gilvay. Director Lee, tutulungan namin si SOFIA. Ikaf, ano ang gagawin Montag? Wala akong bagong assignment si Isri para sa akin. Sabi naman hindi ako nabalita. Hindi nila dapat gawin ito. Ang proyekto, ang coordination, ang promotion, at lahat ng plano, ikaw ang responsible. Ngayong successful na ang kontrata, bigla na lang papalitan? Parang pinatay ang aso pagkatapos mahuli ang usa. Sino ang tinutukoy mong aso? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, hindi makatarungan ang kanilang desisyon. Okay lang. Hindi lang 1 o 2 araw ako sa kumpanya. Naniniwala ako na bibigyan ako ng kumpanya ng kompensasyon. Director LI, alam kong ilang taon ka na sa kumpanya. Malalim ang iyong pagmamahal sa kumpanya, ngunit, ngayon, maraming malalaking kumpanya ang hindi maganda ang trato sa mga babaeng empleyadong buntis. Napaka hindi maganda ang trato. Gumagawa ng iba't ibang paan para mapaalis sila. Para mapanatili ang interes ng kumpanya. Sa sinabi ni XIA Kang, parang posibleng ka. Director Lee, makingat ka. Baka ganito ang paraan nila. Para labanan ka, para hindi na kailangan ng labor arbitration. Para maalis nila ng legal at makakatipid pa sila. Makakatipid pa sila ng gastos. Hindi naniniwala ako na ang chairman at si ACI. Hindi mga taong makasarili, hindi nila ako. Pahihirapan dahil lang sa maliit na benepisyo. Maliban na lang kung may isa pang posibilidad. Anong posibilidad? Narinig ko na si CUI ay nakipag-usap kay SU ng mag-isa. Si Kihikixides ba ang sinasabi mo? Handa na ang sopas. Ang sarap. Kukuha ako para sa'yo. Anong nangyari? Hindi ka ba komportable? Mga problema sa trabaho, wala akong gana kumain. Trabaho lang yan. Normal lang ang may problema, huwag mo nang isipin dito sa bahay. Halika. Ay, buhay ka na nakatawa ka. Ayun, nagigit. Kanina, pinalitan ni Ezzy ang aking posisyon. Hindi na ako ang magiging responsable sa proyekto ng tourism promotion. Wala rin siyang ibinigay na bagong trabaho sa akin. Pinaghihintay lang niya ako. Eh di magpahinga ka. Baka ganun din ang iniisip niya. Na magpahinga ako hanggang sa ako na ang mag-resign. Walang masama sa pag-resign. Mag-resign ka na lang at sa bahay ka na lang. Alagaan mo ang baby, ako na ang magtatrabaho para sa inyo. Kaya, nakipag-usap ka kay Ezzy ng pribado. Ginamit mo ang iyong posisyon para pilitin siyang maghanap. Nakapalit sa trabaho ko. Makinig ka, hindi ganoon. Kung hindi ganoon, ano pa? Ang pag-aalaga ng mga lalaki ay pagbibigay lang ng pagkain sa babae. Tapos ang babae ay mawawala ng kalayaan. Lasen, Miggy, huwag kang magalit. Buntis ka, huwag kang magalit. Si Bigidre, ang babae ay hindi bagay. Hindi kailangan ng tagapag-alaga para maging masaya. Ako ay isang tao. May kakayahan ako at talino, kayang buhayin ang sarili. At alagaan ang pamilya. Ang pag-ibig para sa akin ay pampalasa lang, hindi pangangailangan. Ang sinasabi mong walang hanggan at masidhing. Pag-ibig, hindi ko kailangan. Lasen, Miggy, hindi talaga. Ang iniisip mo ang ibig kong sabihin. Ako para sa kabutihan mo lang. Alam kong may mabuting hangarin ka para sa akin. Pero naiisip mo ba mula sa pananaw ko? Naranasan ko na ang bigong pag-aasawa. Pinahalagahan ko ang kalayaang meron ako ngayon. Kahit magkaanak tayo, hindi ko ito isusuko, lalo na ang mapailalim. Sa kontrol ng iba. Sige, Gided, hanggang dito na lang.
Tapos na ang trial marriage. Ngayon, ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Irasen, Leye, ano ba ang ibig mong sabihin? Si Bigidid, alam kong may pakialam ka sa akin. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo. Pero magkaiba tayo ng pananaw. Tapos na ang trial marriage, gets mo? Hindi tayo bagay. Umalis ka na. Lasen, Leye, pakinggan mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako magdedesisyon ng mag-isa. Lasen, Leye, ito ang una kong pagkakamali. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magbabago ako. Hanggang ko. Talagang magbabago ako. Ayoko marinig ang sinasabi mo. Lumabas ka na ngayon din. Aalis na ako, Lasen, Leye. Lasen, Leye, babalik ako kapag okay ka na. Ito si Lee XENYE. Talagang matigas ang ulo. Ginawa ko na ang lahat. Pero hindi ko pa rin siya mapasuko. Oo nga pala, nasaan si Tian? Boss, sabi ni Tian, bilhan Montag da siya. Hindi mo binili. Kaya, hay nako, itong maldita, nang babanta pa sa akin. Ako si SAUEABIN, marami na akong kilala. Makakamit ko rin silang dalawa, hintayin mo lang. Itama, ang galing talaga ng boss. Boss, may isa pa, yung si Dandan. Tumawag, buntis daw siya. Humingi ng pera. Anong pera? Ganyang klaseng babae. Pinagbigyan ko na nga. Baka hindi PASA akin yang bata. Manghihingi pa ng pera. Sabihin mo sa kanya, lumayo siya sa akin. Bakit ngayon ka lang dumating? Uminom ng ganito karami, hindi mo na lang siya pinigilan. Pinigilan ko, pero hindi siya mapigilan. Kung hindi ako natakot na may mangyari sa kanya, hindi ako magmamadaling tawagin ka dito. Bakit siya uminom ng ganito karami? May narinig ako, hiniwalayan siya ni LIXINYUE. Ano? Hiniwalayan siya ni LIXINYUE. Sige, puntahan mo na siya. Huwag kang uminom. Umalis ka, hayaan mo akong uminom. Hindi ba yan yung lalaking mukhang artista? Ano ba talaga ang nangyari, Kuya CAN? Sabihin mo sa akin. Ang totoo, ayaw kong mahirapan siya. Bakit hindi niya ako naintindihan? Pinapalayas niya ako ng ganito. Hindi ba niya nakikita na mahal ko talaga siya? Mahalin ng isang tao. Gustong makuha ang tunay na pagmamahal, bakit ang hirap? Kuya Ken, tutu, hindi lang ikaf ang. Hindi nakakakuha ng tunay na pagmamahal at pag-unawa. Hindi mo ba nakikita na matagal na kitang gusto? Bumalik ako para sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Tayo na lang, okay? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Palagi kitang itinuring na kapatid. Ang taong gusto ko, si Gasean Liu lang. Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako mas bata at maganda kaysa sa kanya? Maganda ka, pero hindi ikaw si Gasean Liu. Sa puso ko, si Gasean Liu ang pinakamagandang babae sa mundo. Kung hindi ko makukuha si Gasean Liu sa buhay na ito, hindi na ako mag-asawa. Pero bakit mas gusto mo ang isang babae na mas matanda sa'yo ng ganito, pero hindi mo ako matanggap? Kuya CAN, ang pagmamahal ko sa'yo, hindi ko kulangin sa pagmamahal mo sa kanya. Naniniwala ako sa sinasabi mo, pero hindi pwedeng pilitin ang damdamin. Salamat sa nararamdaman mo. Pero pasensya na, kailangan kong humindi. Si Gasean Liu lang ang nasa puso ko. Makakatagpo ka ng lalaking mas mabuti sa akin ng 10,000 beses. Ayaf ka o. Taos puso kitang nilapit. Kuya Ken. Mas simple na ngayon. Congratulations, ang ganda talaga ng babae kapag naging nanay. Directly, harong gumabawi ka sa idat ngayon. Nagbibiro ka lang. Hindi naalala ko, pumunta ako sa opisina mo noong nakaraan. Wala ka pala dito. Si SUAIYA ang na-entertain sa akin. Nagtataka pa ako kung ano ang nangyayari, ngayon lang sinabi mo sa akin. Ngayon naiintindihan ko na lahat. Kahit matanda na akong buntis, hindi naman ako ganoon ka-espesyal. Sa susunod, ako pa rin ang mag-aasikaso sa iyo para sa Cultural Tourism Promotion Project. Ayos yan, masanay na tayo sa isa't isa. Maraming bagay ang mas mapapadali. Halaga. Magandang pakikipagtulungan sa atin. Directly, uwi na muna ako. XENYUE. Ilig, para dito ka, lagi nandyan. Ano naman gusto mo? Pupunta ako para ipakita sa iyo kung ano ang ginagawa ng iyong nobyo sa likod mo. ZinYue, nakita MOBA, ang iyong nobyo. Walang kwenta, nagloloko rin pala sa likod mo. XINYUE, bumalik ka sa akin. Magsimula tayo ulit. Ilig, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hiwalay na kami ni Jidid. Bahala siya kung sino ang gusto niya, wala akong pakialam. Walang kinalaman sa akin kahit piso. At sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Kahit magsingle ako ulit, hindi ako sasama sa taong tulad mo. Kalimutan mo na ang pangarap mo.
Li XENYUE, hintayin Montag ako. Balang araw, babalik ako para sa iyo. Boss GU, nagsing na kami ng kontrata. Bakit na yon? Hindi nyo pinapayagan na magsimula kami ng promotion. Talaga bang hindi nyo alam ang problema? Boss GU, hindi ko talaga maintindihan. Bigyan nyo naman kami. NG Paliwanag. Hindi nyo sinunod ang napagkasunduan natin. Sa halip, gumawa kayo ng bagong plano. Magulo ang planong ito at sobra sa budget. Paano ko papayagan na ituloy nyo ito? Ganito ba ang trato nyo sa sign? Cultural Tourism Promotion Plan? Maupo muna kayo. Boss Gizzy, hindi namin gagawin iyon. Nandito naman si Director Eli na maayos. Bakit mo sinasabing hindi siya makakapagtrabaho ngayon? Ito. Boss Guo, buntis si Director Lee. Natatakot si Boss SU na mahirapan siya sa trabaho. Kaya inalisan niya ako ng trabaho ng mabait. Hayaan mo akong magretiro ng maaga sa kumpanyang ito. Director Eli, seryosohan natin. Huwag kang magbiro. Sige, hindi ako nagbibiro. Administrador Gizzy, gusto ko sanang itanong ang aking iminungkahi noon. Plano sa kultura at turismo. Ay feasible ba? Ang plano na yon ay pinagkasunduan nating dalawa, syempre feasible. Pero, ang tanging hinihiling namin ay ang planong ito. Ay dapat direktang pangasiwaan ni Director Eli. Director Eli, ano ba ang ibig mong sabihin? Nagdesisyon na si Pangulong SU na ako ang magiging project manager. Tapos bigla kang sumulpot at ginamit ang hindi tamang paraan para agawin ang proyekto. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Ako ang hindi tama? Ako ang nahihiya. Administrador Gizzy, sa palagay ko, kailangan kong kausapin muna si Pangulong SU tungkol sa importanteng bagay. Pangulong SZ, ito ang aking resignation letter. Susunod kami kay Director Eli. Magre-resign din kami. Lahat kayo ay nagrebelde. Nagpapahiya lang kayo sa akin. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo. Inaapi mo ang mga empleyadong kasama mo sa hirap at ginhawa. At itinataguyod mo ang taong nakuha ang posisyon sa hindi tamang paraan. Talagang wala akong nakikitang future sa ganitong kumpanya. Para sa aming mga kasamahan na nakipagsapalaran sa amin. Kailangan naming maghanap ng magandang kinabukasan. Administrador Gizzy, magsasama-sama kaming aalis sa Iko. Magtatayo kami ng bagong kumpanya. Kung satisfied ka pa rin sa aking naunang plano, maaari kang pumirma ng kontrata sa aming bagong kumpanya. Ako si Dres Van Gizzy. Gamit ang aking pangmatagalang reputasyon sa propesyon bilang garantiya, tiyak kong susundin. Ang orihinal na plano at matatapos ito. Syempre pwede. Natural na pipiliin namin. Ang mas magandang kumpanya para makipagtulungan. Samahan natin si Administrador Gizzy sa aming bagong kumpanya para pirmahan ang kontrata. Ziege. Li XENYUE, ang gulo mong ginawa ngayon sa kumpanya. At akala mo makakalabas ka ng walang problema? Sasabihin ko sa iyo, ngayon palang babalatan kita. Kapag umalis ka sa pintuan ng kumpanyang ito, gagawin kong hindi ka makakahanap ng trabaho. Sa industriyang ito, guvat iya. Subukan mong hawakan ako. Tigil. Chairman, Ang lakas ng loob mo, ginagawa mo ito sa loob ng kumpanya. Gusto mong maging sindikato? Lahat kayo, bumaba. Oo. Opisyal kong ipinapahayag. Tanggalin si Zuken bilang General Manager at si SUAIYA bilang Director. Ititiwalag sa kumpanya, hindi na muling tatanggapin. Tatay, malaking pagkakamali lang ito. Ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa'yo. Lumabas ka. XINYUE, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa'yo. Hindi ko aprubahan ang resignation letter mo. Pakiusap ko, manatili kayong lahat. At ipinapahayag ko ngayon ang iyong pagtatalaga bilang Assistant General Manager ng kumpanya. Chairman. Hindi ba't hindi ito angkop? Anong hindi angkop? Ikaw ay isa ring matagal ng empleyado ng kumpanya. Kung hindi ako kilala ng iba, hindi mo ba ako kilala? Sa tingin mo ba ako'y isang taong walang utang na loob at taksil sa mga tumulong sa akin? Sa mga nayambag mo sa kumpanya, karapat-dapat ka sa posisyong ito. Buti na lang at dumating ako ngayon, kung hindi, ang aking mahalagang tauhan ay aalis na lang. Paano na lang ako ni SU? Sa industriyang ito kung wala ka? Chairman. Ako rin ay may pananagutan. Noon ay nice kong ipagawa ni SUCAN sa iyo ang mga mas magaan na proyekto. Hindi ko inasahan na mamimisinterpret niya ang aking intensyon at ikay ginawang walang kapangyarihan at nag-abuso ng kapangyarihan. Chairman, ito ba ang inyong kagustuhan? Si CUICAN mismo ang lumapit sa akin. Siya ang nagmungkahi na gawin ito. Nais kong palitan niyo ang posisyon ni Desian Vaigi bilang head. Specialist CUI, iminamungkahi ninyo sa akin na. Bilang project head. Ano ang dahilan? Hindi ko ikakailan na may personal akong dahilan.
Umabot na si Gasly. Pero sa mga taong natrabaho si Gasly sa inyong grupo, dapat ay alam mo na rin ang kanyang ugali at paraan ng pagtatrabaho. Ngayon nagsisimula pa lang ang Cultural Tourism Promotion Project. Bilang head, siguradong ibubuhos niya ang lahat. Ang ganitong intense na trabaho ay hindi angkop para sa kanya na bagong buntis. Natatakot akong hindi niya kakayanin. May punto ang inyong pag-aalala. Sige, maghahanap ako ng ibang tao. Napapali sa kanyang trabaho. XENY. Nakikita kong tunay ang pagmamalasakit ni CUI-CAN sa'yo. Inaalala rin niya ang iyong kalusugan. Kaya't humiling siya sa akin na gawin ito. Sana'y pahalagahan mo ang kanyang tunay na pagmamahal. Pangulo, alam kong tunay ang pagmamahal ni Kikan sa akin. At alam ko rin na totoo ang kanyang nararamdaman. Pero ako ay isang malayang individual. Ayokong maging isang ibon na nakakulong sa hawla. Gusto kong maging mas matagumpay ang aking karera. Ayokong sa edad na 40 ay maging isa na lang. Babaeng bahay na umiikot lang sa mga anak at kusina. Xin Yue, kung ganyan ang iniisip mo, mali ang pagtingin mo kay Kuikan. Hindi niya balak alisan ka ng karera. Nag-alala lang siya sa iyo habang buntis ka. Baka mapagod ka ng sobra. Aya niya sinabi sa akin ang mungkahi. I-assign sa iba ang mga mas mabibigat na parte ng proyekto. Hanggang sa makapanganak ka ng ligtas. At matapos ang maternity leave mo, babalik ka para ipagpatuloy ang proyekto. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi niya dapat ako kinausap nang hindi ka kumonsulta. Kawalang respeto yun. Iyon ay pagiging macho. Mali ka, Etsinyu, hindi ka walang respeto ni Kankan yon. Dahil masyado kanyang minamahal kaya ganoon ang ginawa niya. Paano mo nalaman kung gaano niya ako kamahal? Alam ka Ate Etsinyu. Nag-alala si Kuya Kuikan dahil medyo matanda ka na. Matanda? Sinong matanda ang sinasabi mo? Ay, ang ibig kong sabihin, bilang buntis. Medyo matanda ka na. Noong buntis si nanay sa akin, malapit na siyang magnegatibo 40. Dahil sa sobrang pagod sa trabaho, nanganak siya ng delikado. At namatay siya sa delivery room. Alam ni Kuya Kankan ang kwento ko. Kaya natatakot siyang mangyari sa iyo ang nangyari kay nanay. Pero alam niyang matapang kang tao. Kaya kahit sabihin niya sa iyo, hindi ka papayag. Kaya pinili niyang kausapin ang Pangulo nang wala ka. Ah, ganun pala. Pero kahit ganun, pinagtabuyan ko siya tapos sa'yo siya lumapit. Ganyan ba talaga siya kababaw? Parang nagpapalit lang ng pahina? Hindi ko kailangan ang ganoong lalaki. Mali ka, Ate Etsinyu. Ikaw lang ang nasa puso ni Kuya Kankan. Ikaf lang. Sinyu. Masakit, Sinyu. Kuya Kankan. Sinyu. Kuya Kankan, naintindihan ka una. Ikaf lang ang nasa puso niya, Etsinyu. Binibigyan kita ng gusto mo. Kaya nagpasya akong tulungan siya. Kaninang umaga, pumunta ako kay Tiyuhin Chairman. Sana may paliwanag niya ng malinaw sa iyo. Para kayo ni Kuya CUI-CAN ay magkasundo. Akala ko talaga, misunderstanding lang kay Kikidid. Nasaan na siya ngayon? Matapos mo siyang palisin, malungkot siya araw-araw. Laging lasing, kahapon ko lang siya iniuwi. Kung nasaan na siya ngayon, hindi ko alam. Sige, payagan ka. Salamat, Chairman. Buong araw ko nang hinahanap si Kikidid. Hindi ko mahanap. Wala sa bahay, hindi rin sumasagot sa tawag. Baka may nangyari sa kanya? XNYUE, huwag kang mag-alala, nagpadala na ako. Nang lahat para hanapin siya, makikita natin. Nasaan ka na ngayon? Huwag kang magkakaproblema. Okay lang ako, aalagaan ko ang sarili ko, huwag kang mag-alala. May balita ka kay Kikidid. Sabihin mo agad sa akin. Gardenia, puting orchid, bumili ka ng isa. Lola, parang nakita na kita. Talaga? Ale, anong nangyari sa iyo? Gabi na, mag-isa ka rito, mukhang mahina ang katawan mo. Pareng may dinadala ka. Buntis ka ba? Dapat maaga kang umuwi para magpahinga. Kung hindi ka matulog, ang baby mo rin ay dapat matulog. Pasensya na sa baby ko. Walang nanay na nagkakasala sa anak. Ang nanay ay tagapagtanggol ng anak. Nawala ko ang tatay ng baby ko. Kung sa iyo, hindi basta mawawala. Baka pansamantala lang, baka bigla na lang.
lumitaw ulit. Basta pagdating ng panahon, ingatan mo. Kung hindi, talagang mawawala na. Halika, bigyan kita ng bulaklak. Ito ay bulaklak ng swerte, suotin mo, magiging maayos ang lahat. Salamat. Ale, ang mga Diyos ng pag-ibig ay makatarungan. Maganda kang tao, siguradong may taong magmamahal sa iyo, tutupad sa pangako ng pag-ibig. Tandaan, pagdating ng panahon, bigyan mo ng pagkakataon ang pag-ibig. Ang mga salitang ito. Parang narinig ko na ito dati, Lola. Azhan Bayi. Ayun, Ikaw ba talaga yan? Ako to. Nangako ako sa'yo, ipagtatanggol kita habang buhay. Huwag kang lalapit. Ingat sa bata. Ayun, Pangako mo sa akin, huwag mo nang hahayaang mawala kita ulit, okay? Engan. Nandito ako. Sige, Gijided, yung sinabi mo dati. Kaya mo ka bang ulitin? Anong sinabi? Ikaw magsabi. Sabi mo, habang buhay tayong magkasama, hindi tayo maghihiwalay. Totoo pa ba iyon? Siyempre, totoo pa rin. Ako si Kiwei sa buhay na ito at sa susunod. Magkakadena tayo ni Daila Sian Leye. Tapos na ako. Sa susunod, hindi mo na ako pwedeng itulak palayo. Hindi ko gagawin yon. Kung hindi ka atras, hindi rin ako. Pero may isang bagaga. Hindi mo pa lubos na sinasabi sa akin. Wala akong itinatago sa'yo. Hindi mo pa sinasabi sa akin noong bata tayo. Paano mo ako nakilala? Bakit mo sinabing noong bata ka pa, pinangako mo ng pakakasalan mo ako? Ano nang nangyari? Sa totoo lang. Noong bata pa ako, inuna mo na ako. Ano? Hindi mo talaga maalala. Ganito yon, noong bata ako, iba ako noon. May malaking marka sa kaliwang pisngi ko. Mahiyain ako at simple lang manamit. Lagi akong inaapi ng mga kaklase ko. Tapos na ba natin ang assignment? Hindi pa? Bilisan Montag. Paano ka uisos ubotu? Anong tingin mo? Panggit. Nanakit sila. Ano nang ginagawa niyo? Umalis ka diyan. Wala kang pakialam. Alam mo ba kung sino ako? Bitawan mo siya. Sabing umalis ka. Pingi ka ba? Bakit mo siya inaapi? Ginagawa naming supuin ang demonyo. Demonyo ang ulo mo. Marunong ako ng boxing. Subukan niyo ulit. Hindi siya tao. Halimaw siya. Halimaw ang wit mo. Marka yan. Tanga. May kaalaman ba, bunso? Huwag mo silang pansinin, sabi ko sa'yo. Ang mga taong may birthmark, sila ang pinakamaganda sa langit. Noong ipinanganak ka, ang Diyos ay nagsabing ikaw ang pinakamahusay, pinakakaibig-ibig at pinakamagaling. Sobrang galing pa. Sabi ng nanay ko, ganito siya. Baka hindi makakita ng asawa sa hinaharap. Kayong mga bata, hindi alam ang pag-aaral ng mabuti. Ano ba ang iniisip ninyo? Sabi ko sa inyo, siya ay magiging isang napakadakilang tao balang araw. Kung walang magpapakasal sa kanya, ako ang magpapakasal sa kanya. Kayong lahat sa hinaharap, mga single, kawawa naman. At saka, tayong mga tao, hindi dapat husgahan ang sarili dahil lang sa itsura. Ang pinakamahalaga sa tao ay ang utak dito, isang matalinong isip. At isang mabuting puso, iyon ang pinakamahalaga. Naniniwala ako, bunso, na ikaw ay may mabuting puso. Di ba?
Ako si Devay Desmond EV, nakatira sa Xiangan Street. Puntahan mo doon at magtanong-tanong, kilala nila ako. Sa hinaharap, kung ulitin nila, hanapin mo ako. Kayong dalawa, hindi pa kayo aalis? Ikaw rin, umuwi ka na. Ituwid mo ang likod mo. Kaya mo yan. Ano to? Las NBE, matagal ko nang gustong mag-propose sa'yo. Pero wala lang akong tamang pagkakataon. Ngayon, dumating na ang pagkakataon. SNBE, simula ngayon. Kapag masaya ka, kasama mo ako. Kapag malungkot ka, kasama mo ako. Kapag gusto mong umiyak, kasama mo ako. Kapag ayaw mong umuwi, kasama mo ako. Ano man ang mangyari, kasama mo ako. Dahil ikaw ang taong pinakamahal ko, ikaw ang musika ng mundo ko. Ang nagdala ng magagandang nota sa buhay ko. Las NBE, ikaw ang lahat sa akin. Pagkatapos mong dumating, ang mundo ko ay naging makulay. Ikaw ang buong mundo ko, mahal kita habang buhay. Las NBE, pakasalan mo ako. Si Megigid. Nagpapasalamat ako sa'yo. Sa pagpapahayag mo ng nararamdaman at sa pag-aalaga mo sa akin itong nakaraan. Ramdam ko ang pagtanggap at pagmamahal mo sa akin. Kapag kasama kita, talagang relaxed ako at masaya. Alam ko na kaya mong alagaan ang ating magiging anak. Binigyan mo ako ng pag-asa para sa hinaharap. Mahaba pa ang buhay natin, sana igabayan mo ako. Gusto kitang pakasalan. Hindi pwede. XINYUE. Hindi ako sang-ayon na pakasal ka sa kanya, XINYUE. Erik Yegiryad. Hiwalay na tayo, kanino ako magpapakasal? Anong pakialam mo? Huwag kang magalit, ako na ang bahala. Ginoong EA. Masaya ang araw na ito para sa akin at kay Gasenli. Huwag mo kaming gambalain. Lalong huwag mong galitin si Gasenli. Kay XINYUE ako nagsasalita. Umalis ka. Ako ang kasintahan ni Gasenli. May karapatan akong protektahan siya. Lumayas ka na ngayon. Kasintahan XINYUE. Ilang araw ka lang tayong hiwalay, nagkakasama na kayo nito. Batang ito. Hindi mo ba naiisip na sobra na ito? Isang taong taksil sa kasal, lumabag sa moralidad. At nandaya sa asawa. Ang nag-akalang ang biktima ang may kasalanan. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Kay XINYUE ako nagsasalita. Ginoong Ngaye, ikaw ang nakatatanda, marami akong pagtitiis. Huwag kang lumampas sa limitasyon. Kung may susunod pa, huwag mong sisihin ang sarili mo. Bobby, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang nanay mo ay nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Sinasaktan ang tatay mo. Anong sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Akin talaga ang bata. Erik Yegiryad, wala kang hiya. Ganitong salita ang lumalabas sa bibig mo. Ganitong bagay ang ginawa mo. Bakit hindi ko masasabi? Anong ginawa ko? Hiwalay na tayo, ilang araw pa lang, noong araw ng hiwalayan. Nag-apply tayo ng divorce. Pagkalipas ng ilang sandali, kasama mo na itong batang ito. Paano mo mapapatunayan? Hindi akin ng bata? Ang ibig mong sabihin, 10 taon kayong kasal bago kayo maghiwalay. Saka siya nagbuntis?
10 taon kayong walang anak, ngayon lang siya nagkabuntis? Paano mo nasabi? Sasabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan. Si Iwan Itnadabanga ay magpapakasal sa ibang lalaki. Sasabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan. Si Iwan Itnadabanga ay magpapakasal sa ibang lalaki. Lalong hindi ko hahayaang tawagin ng anak ko ang ibang lalaki bilang tatay. Maliban kung mamatay ako. Huwag mo siyang pansinin, tayo na. Huwag kang umalis. Kinakabahan ka no? Kung may kakayahan ka, patunayan mong hindi akin ang bata. Paano mo gusto patunayan? Simple lang. Magpa-DNA test. Ano? Nakapagdesisyon ka na ba? Aslan Baye. Sundin ko ang lahat ng gusto mo. Kung mapapatunayan mong hindi mo anak ito, hindi mo na ako gagambalain pa. Walang problema, basta mapatunayan mong anak ninyong dalawa ito. Pabathin ka o kayo. Bibili na lang ako ng ticket at uwi sa probinsya. Hindi na ako makikialam sa inyo. Sige, para tuluyan kang mawala ng pag-asa. Sasamahan ka namin sa city test. Si. May kaibigan akong nagtatrabaho sa ospital. Doon tayo pupunta. Sa auding iyon malalaman ang resulta. Pwede, bigyan mo kami ng address, sabay-sabay tayong pupunta. Walang problema. Bukas na lang. Hanggang sa muli. Pasensya na, hindi ko natupad ang pangako ko. Okay lang, basta't magkasama tayo sa puso, huwag kang matakot sa kanya. Tara na. Aray, ang sakit. Lasin Lee, anong nangyari? Ang sakit, naninigas ang binti ko. Ay naku, dahan-dahan. Masahihin ko, gagaan din yan. Ano ba to? Natutulog na lang bigla na lang sumakit. Normal lang yan sa pagbubuntis dahil sa hormones. Wala yun. Ang galing mo pala, alam mo ang mga ganito. Kasi nitong mga nakaraang araw, nag-aaral ako tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ano pa ang natutunan mo? Natutunan ko rin na dapat bigyan ng ama ng mas maraming pagmamahal at atensyon ng ina. Naiiyak ka ba? Bawal ba? Pwede naman. Gagawin ko ang lahat para mas maging masaya ka. Esan, Masakit pa ba? mas mabuti na. Sige, matulog ka na. Aalis muna ako. Hoy, ay nagigit. Ano yon? Umupo ka. Natatakot ako, hindi ako makatulog. Samahan mo ako mag-usap. Ano yon? Nabigla ka? Bigyan kita ng premyo. Anong premyo? Gumagalaw siya. Enan, mas sensitibo pa siya sa susunod. Naririnig na ba niya lahat ng sinasabi natin ngayon? Siyempre, Bukas babasahan ko siya ng advanced math. Ipaghahanda ko siya para sa college entrance exam. si Bigil, demonyo ka ba? Binibiro lang kita. Ang gusto ko lang ay malusog kayo ni baby. Walang ibang importante. Si Gigided, bakit ang bait mo sa akin? Dahil ikaw ang ina ng anak ko. Paano kung hindi? Ikaw pa rin. Seryoso, may sasabihin ako. Anong hindi seryoso? Bukas pupunta ako sa testing center. Natatakot ako baka hindi ito ang resulta na gusto natin. Paano kung hindi mo anak ito? Eh di alis ako. Para makipabalikan ka kaya di iiyan. Anong sinasabi mo? Biro lang. Huwag kang mag-alala. Sobrang confident ako sa sarili ko. Confident. Si Gigided, confident ka? Dahil ba marami kang babaeng niloko? Hay, pwede kang magkamali sa pagkain pero hindi sa salita. Lalo na naririnig na ng bata, paano na siya sa akin? Bilang tatay niya. Sinusumpa ko. Bago kita nakilala, isa akong binatilyong malinis. Ew, ano bang ipinagmamalaki mo? Gusto ko lang sabihin. Ang 30 taon kong karanasan, ibinigay ko sa'yo. Anak ko talaga ito. Totoo, ang kulit nitong bata, kamukha mo. CJ. Ikaw, huwag kang mag-alala. Bukas pupunta tayo sa ospital. Para lang sa formalidad. Para lang wala ang pag-asa ni Ian. Na yon. Matulog ka muna ng maayos. Lalabas muna ako. Esan,
Nandito na kayo. Ano to? Ah. Naisip ka una. Kung ang resulta ng ENA test ay kayo ang mga magulang ng bata, aalis ako sa lungsod na ito at hindi na babalik. Sana, maging masaya kayo at ang bata. Salamat. Anong salamat? Ako naman ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang maayos na buhay, ginulo ko. Pa akong baboy na nawalan ng kaligayahan. Huwag mong sabihin yan. Siguro, tapos na ang ating pagkikita. Mabuhay ka ng maayos. Naniniwala ako, makakahanap ka rin ng iyong sariling kaligayahan. Salamat sa iyong mga pangarap. Malapit na ang oras. Tara, magpa-check up na tayo. Kayo na. Naipasa ko na ang sample ko. Lasen BE, okay lang yan. Esan, Kunin ang resulta. paano nangyari to? Ang anak ko talaga ang akin? Paano ito nangyari? Sabi ko na sa'yo, anak natin ito. Hindi pwedeng sa'yo at sa lalaking ito. Narito na ang katotohanan. XENYE, ito ang tatana. Ibinigay sa atin ang batang ito. Ayaw ng langit na maghiwalay tayo. XENYE, magbalik loob tayo. Hindi pwede. Asvan Baye. Pare. Maraming salamat sa panahong. Ilagan si XINYUE. Naniniwala ako na totoo ang nararamdaman mo para kay XINYUE. Pero narito na ang katotohanan. Akin at ni XINYUE ang bata. Ito ay hindi mapasusubalian. Pakiusap, huwag mong hadlangan ang pagsasama ng aming pamilya. Kahit anak mo yan, hindi ako makikipagbalikan. ZINYUE, ano ba sinasabi mo? Sabi ko, kahit anak mo iyang dinadala ko. Hindi talaga ako makikipagbalikan sa'yo. Hirap na hirap akong nakalaya sa paghihirap. Hindi ko nahahayaang bumalik ako doon. Hindi talaga. Hindi mo ba narinig? Sabi niya, hindi siya makikipagbalikan sa'yo. Huwag kang mag-ilusyon. Hanggang ngayon, kasama mo pa rin itong lalaking to? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaang magkatotoo ang gusto ninyo. Masyado mo akong minamaliit. Sino bang nagsabing kailangan ng babae ng lalaki? Para mabuhay, ako ay isang malayang individual. Kaya kong palakihin ang anak ng mag-isa. Hindi na ako magiging parang parasite na umaasa sa lalaki para mabuhay. Lasen BE, huwag ka nang magalit. Ayun, Igigit. Tumigil ka na. Sa tingin ko, may punto si Igigit. Sa sinabi niya, marahil ito na ang tadhana. Tayo ay may pagkakataon pero hindi ito para sa atin. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang araw. Hindi. Sa hinaharap, pipiliin kong mabuhay ng mag-isa. At palakihin ang batang ito ng solo. Kayo ay umalis na sa buhay ko. Hindi mo ba narinig si XINYUE? Umalis ka na. Kung may sasabihin, sabihin ng maayos. Ano pa bang sasabihin? Ang anak sa sinapupunan ko ay iba. Wala akong dahilan para pagsamahin kitang alagaan ito. Kahapon, inisip ko ang lahat ng posibleng mangyari ngayon. Naisip ko pa nga na pupunta tayo sa magulang mo. Titingin ng kasal at maghahanda para sa kasal. Pero hindi ko inakala na ang anak sa sinapupunan ko ay kay Igigit pala. Hindi ko pinapansin ang mga sinabi mo, Lasen BE. Talagang hindi. Sasamahan kitang alagaan ang batang ito. Nakalimutan mo ba kahapon, sabay tayong nakinig sa tibok ng puso niya? Asvan Baye. Maniwala ka sa akin. Alam kong gaano mo kami kamahal ng batang ito. Pero hindi ako pwedeng maging makasarili. Alam kong mabuti. Ang sabi si hindi siya titigil sa paggulo, pupunta sa opisina mo, sa bahay mo. Malaki ang epekto nito sa iyo. Wala akong takot sa sasabihin ng iba. Kung talagang takot ka na makagambala siya sa atin,
Pwede tayong lumipat sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Magsimula tayo ng bagong buhay, pwede ba? Siyempre, hindi pwede. Paano naman ang mga magulang natin kung umalis tayo? Naisip mo ba ito? Gusto ko ng buhay na puno ng pag-asa at liwanag. Ayokong itago natin ang ating relasyon habang buhay. Si Bridget, alam mo ba? Sasabihin ko sa'yo ito. Wala nang makipaghiwalay ako kay EG Kinegin. Isinara ko ng mabuti ang puso ko. Akala ko, hindi na ako makakahanap ng tunay na pagmamahal. Hindi na ako makakatagpo ng taong magmamahal sa akin ng lubos. Hindi na ako makakatagpo ng simpleng at magandang lalaki. Ng lalaking kayang tanggapin ako at mahalin ng tapat habang buhay. Mula nang makilala kita, muling nabuksan ang puso ko. Dahil sa akin. Dahil sa iyo, ramdam ko ang pagmamahal mo sa akin. Ramdam ko ang init ng pagmamahal mo. At ang iyong katapatan at sakripisyo para sa akin at sa bata. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Pero palagi akong nag-aalangan. Hanggang kahapon, nang hindi kita mahanap, doon ko naramdaman kung gaano kita kamahal. Sa sandaling iyon, nalaman kong mahal na mahal kita, lalo na nang humiling ka ng kamay ko. Buong puso kong gusto na makasama ka. Gusto kong simulan ang magandang buhay kasama ka. Bakit mo ako itinakwil ngayon? Kung ordinaryong tao ka lang, pwede kong isipin. Ang makasama ka, pero ang tatay mo ay isang kilalang negosyante sa naning. At ikaw ay bagong talento sa Tourism Bureau. Responsable sa mahalagang proyekto, malaki ang kinabukasan mo. Kung dahil sa akin at sa pag-aalaga ko ng anak ng iba, masisira ang kinabukasan mo, hindi ko kayang maging makasarili. Si EJ Kinigin ay magkakagulo sa pamilya mo at sa trabaho mo. Sabi ko na hindi ko ito pinapansin. Pero pinapansin ko dahil mahal kita. Hindi ko kayang hayaan kang magdusa dahil sa akin. Dahil mahal kita, kailangan kong bitawan ka. Si Bikided, umalis ka na, aalagaan ko ang sarili ko. Huwag mo na akong hanapin. Asvan Baye. Wala na bang pag-asa? Si Bikided, dahil ang grupo ay ipaayos mo ang aking pahinga. Sasamantalahin ko ang panahong ito para magpahinga. Magpapahinga ako ng maayos. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang sarili ko. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita, magiging maayos tayong dalawa. CJ. Ingat ka. Nagtagumpay ang plano mo. Syempre, sabi ka o sayo. At yung lalaki niya, talagang nag-away na sila. Susunod, panoorin mo kung paano ko siya babalik sa akin. Kung anong gagawin mo sa kanya, wala akong pakialam. Basta alam ka o. Yung regalo mo sa akin, hindi mo pa binibigay. Huwag kang mag-alala kapag nakuha ko na ang pera. Hindi lang yung gusto mong regalo. Kahit ano pang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo ba ngayong gabi? May shooting pa ako mamaya. Kailangan kong matulog ng maaga. Kapag nakuha mo na ang pera, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Sige, alis na ako. Tara, maglaro tayo.
XY, talaga bang plano Montag? Na mag-isa ka lang at palakihin ang anak mo. Sa tingin ko, wala namang masama doon. Marami na akong nabasang libro tungkol sa pagpapalaki ng bata. Mag-enroll pa ako sa klase sa susunod na mga araw. Sa tingin ko, kayang-kaya ko siyang palakihin. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. Kapag nanganak ka, siguradong alagaan kita. Hindi kita pababayaan. Ang ibig kong sabihin, talaga bang wala ng pag-asa sa inyo ni CUICAN? Ano nang gagawin ko kung hindi kami maghiwalay? Hindi ko siya. Pwedeng pabigat sa kanya. Habang pinapakialaman siya ni Edgy Negid. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi ka ba nasasaktan sa paghihiwalay ninyo? Hindi ka ba nanghihinayang? Siyempre, nasasaktan ako. Ano nang magagawa ko? Sisikapin kong hindi siya isipin. Naniniwala ako na ang panahon ang pinakamabisang gamot sa sugat. Unti-unti ko siyang kalilimutan. Hindi naman, yun madali. Oo nga pala, Pekingan Montag ito. Magiging maayos ako, mabango pa rin ang mga bulaklak. Ang panahon ay patuloy na nagdadalang alaala, napakaganda. Naiisip kita. Sana talagang maging maayos siya. Pwede ba? Tulungan mo ako. Anong tulong? Tulungan mo ako, ipakilala mo siya sa isang girlfriend. Para maaga niya akong makalimutan. Hindi ko kayang tulungan ka sa ganyan. E di kausapin mo na lang siya, yung kapatid niya. So, easy lang. Hindi na talaga pwede sa amin. Matigas lang ang ulo. Talagang hindi na pwede. Bakit mo siya minamadaling ipasa sa iba? Eh di dahil hindi mo pa rin siya kayang bitawan. Hey, ako na lang ang bahala. Lalo 8. Bantayan mo lagi para sa akin ang kalagayan ni Dacian Lee. Sabihin mo agad sa akin kapag may nagbago. Salamat. Ken kuya. Balak mo na naman gawin tulad ng dati. Tahimik na lang na naghihintay. Para kay XY ata. Ano pa bang magagawa? Malapit na ang due date ni Dacian Lee. Ayokong ma-stress pa siya. Ang ibig kong sabihin, sigurado ka bang hindi sa iyo ang bata? Lumabas na ang DNA test, bakit ko pa hindi paniniwalaan? Pwede namang mapalitan ang sanggol pagkapanganak, lalo na ang test. Isip-isipin mo, yung ospital na yun. Hindi BI recommended NISHU DI bin. Hindi ba ibig sabihin nun, may kakilala siya doon? Ang ibig mong sabihin, posible na lahat ng ito ay pwede lang ni Ellie yan. Possible talaga, nagpa-imbestiga ako dati. Yung sa ulapin na yun, talagang manyakes lang. Kaya niyang gumawa ng masama, magpagawa ng peke, para sa kanya. Hindi naman siguro mahirap yun. Paano natin siya mabubuko? Ulitin ang ENA test, para makasigurado. Sa tingin mo kapayag pa si Dacian Lee na sumama sa akin? Para sa another DNA test. Ngayon hindi na nga niya ako pinapansin. Paano ko siya maimbita? Naku, kung hindi pwede ng harapan, gawin nating patago. Hoy, isri-tsri. Wala lang. Bukas routine check-up lang, hindi mo na kailangang sumama. Wala naman akong ginagawa, sasamahan na lang kita. Para mas kampante ka, huwag kang mag-alala, hindi ako magsasabi sa iba. Sige, bukas na lang sa ospital. Sino yun? XENYUE. Yvette Legies, bakit ka nandito ulit? Huwag kang mag-alala, nag-alala lang ako sa'yo. Mag-isa ka sa bahay. Walang makakain. Binilhan kita ng paborito mong pagkain. Espesyal kong dinala para sa'yo. Hindi ako gutom, ayaw ko rin kumain, umalis ka na. Ito yung paborito mong tindahan. Ang tagal kong pumila para lang makuha ito. Huwag mong sayangin ang kabutihan ko. Tanggapin mo na. CJ, iwan mo yung pagkain, umalis ka na. XENYUE, alam mo naman. Malayo yung tindahan, ang tagal kong pumila. Hindi pa rin ako kumakain. Pwedeng makisabay ako? Sisiguraduhin kong alis ako pagkatapos kumain. Hindi kita gagambalain. Yvette Legies, kung hindi ka alis. Tatawagin ko yung guard sa baba. O kaya tatawag ako ng polis. Huwag. Huwag kang ganyan, sabi nila, isang araw na mag-asawa, isang daang araw na pagmamahal. Isang daang araw na mag-asawa, ang dagat Yvette Legies, hiwalay na tayo. Oo. Huwag, hindi ako tatawag. Ako pa rin naman ang ama ng anak mo. Pwede bang bigyan mo ako ng konting respeto? Kung talagang may respeto ka, umalis ka na ngayon. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. XENYUE. Alam kong galit ka sa akin. Tanga ako noon.
Noong magkasama tayo, palagi kitang itinuring na bako, at palagi kitang itinuring na pabigat. Pero nung hiwalay na tayo, doon ko lang nalaman na ikaw lang ang nagmamahal sa akin sa mundo. Walang kwenta ang sinasabi mo ngayon. Walang gamot sa pagsisisi. Pero naisip ko rin yung hinaharap, na magkasama tayong magpalaki ng anak. Sige, isipin mo yan sa bahay mo. Ayaw ko. XENYE huwag kang ganyan. Talaga bang gusto mong lumaki ang anak mo? Na walang AMA? Mas mabuti pa walang ama kaysa sa may tulad mong ama. Mas mabuti pa wala. Li XENYE aminado ako, na nagkasala ako sa'yo noon. Pero hindi mo naman dapat. Ganito ako tratuhin, at saka noon naman nagtatrabaho ako. Para sa Diyos. Para sa'yo. Direk Ligzret, wala ba akong trabaho? Hindi ba bahay ko yung tinitirhan mo? Hinahamon mo pa akong sustentuhan ako. Sasabihin ko sa'yo, ang pagiging mayabang, mapagmalaki at makasarili ng mga lalaki. At ang pagiging sunod-sunuran, mabait at masunurin ng mga babae. Eh ano ang naraan? Akala mo basta lang ako. Bibilhan ng mga gamit, hihimurin ng ilang salita at babalik ako sa'yo. Panaginip mo yan. LIXINYUE, siguraduhin mo na ang desisyon mo. Mag-isa kang magtatrabaho at mag-alaga ng bata. Alam mo ba kung gaano kabigat ang pressure na yan? Desisyon ko to, mas gugustuhin ko. Tiisin ang malaking pressure kaysa magkaroon ng asawang parang wala lang at pamilyang pangalan lang ang meron. Isang marriage na parang namatayan. Iyaligilad. Aminado ako na ako ang nandito sa'yo. At ako ang nag-imbita sa'yo na maging parte ng buhay ko. Ngayon, kaya kung ako si SFTV. Itabay ka palayo sa buhay ko. Lumabas ka na ngayon, ayaw kitang makita. Alice. Teacher SAU, paano mo pa nagawang mabuksan ang pinto ng bahay niya? Wala ba siyang password? Tangang-tanga, yang babae na, yan. Ilang numero lang ang alam, paulit-ulit na ginagamit. Subukan mo lang ng subukan, makukuha mo rin. Nahanap mo ba? 10 taon kaming mag-asawa. Biro mo, alam na alam ko kung saan niya itinatago ang pera. Ito, lahat ng ipon ng babaeng ito sa mga nakaraang taon. Tara na! Tigil. Bakit kayo nasa bahay ni Dacian Ligi? May ninakaw ba kayo? Si Uiken, wala kang pakialam. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka. Anong tingin-tingin? Lumuhod. Hindi sinabi sa'yo kung lalaki o babae. Hindi sinabi, hindi na pwede sabihin ngayon. Bakit parang mas malaki ang tiyan ko kaysa sa iba? Baka dalawa yan. Hindi pwede ang dalawa, mas hindi ko kayang sustentuhan. Anong kinakatakot mo? Nandito ako ang magiging ninang ng anak mo. Wala nang makikipagkagawan sa akin. Usapan na yan, dapat mong alagaan. Ingat ka. Naku, ono tu? Si Hibigidid, bakit ka nandito? Dacian Ligi, huwag kang mag-alala, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa'yo. Lakad ka ng maingat. Huwag kang magkunwari. Gising ka na? Sabihin mo kay Dacian Ligi kung ano ang nangyari. Direk Hibigidid, ikaw ang magsabi, ano ang nangyari? Esensya na, XINYUE. Bastos ako. Wala nang nakikinig sa'yo ngayon. Sabihin mo na agad kay Dacian Ligu ang buong pangyayari. Saich, XINYUE. Pagkatapos nating maghiwalay. Nakilala ko si Chen Chan. Si Chen Chan ay isang trainee sa aming training class. Noon, akala ko bata at maganda siya. Tama na. Hindi mo sumagot. Sabihin mo, bakit kayo? Nasa bahay ni XINYUE. At bakit gulo-gulo ang bahay? Huwag kang magmadali, hindi pwedeng basta-basta lang ito. Kailangan simulan sa simula. Ezran Ligi. Pakinggan mo siya, hayaan mong matapos. XINYUE. Alam mo namang magaling akong manligaw. Magaling akong manligaw ng babae. Ngayon, medyo nahihirapan ako sa pera. Pagkatapos nating maghiwalay, narinig ko na may malaki kang project at malaking bonus. Gusto kong makipagbalikan sa'yo. Para may pera akong pambili ng kasiyahan ni Chan Chan. Grabe talaga ang kapal ng mukha mo. Pero hindi ka pumayag.
Sabi mo pa, kasama mo na si CUICAN. At may anak kayo. Kaya naisip kong gumawa ng peke. Ano ba talaga ang balak mo? Noong nakaraan, nagpadna test tayo. Sabi ka kaibigan ka yung doktor, di ba? Binigyan ko siya ng pera. Kaya peke ang resulta ng test. Kung ganon, hindi mo pala anak ito. Lahat ng ito ay kasaman ni SAU-Dabin. Alam mo ba kung bakit ako sumama sa'yo sa prenatal check-up ngayon? Dala ko na ang sample ni CUICAN. Ang plano, magpadna test ulit tayo ng palihim. Ito ang resulta ng test ngayon. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ka na ba ngayon? Lahat ng ito ay kasamaan ni SAU-EABIN. Ang layunin ay paghiwalayin kayo ni CUICAN para makabalik siya sa'yo at makipagbalikan. Para makuha ang pera mo at ang katawan mo. Ganito pala. Ano ang ginagawa ninyo sa bahay ko ngayon? Ang plano ka sana, na paghiwalayin kita at si CUICAN at magkaroon ng pagkakataon na makipagbalikan sa'yo. Pero matatag ka pa rin hanggang pinalayas mo ako. Nang wala na akong magawa. Si Chan Chan ang nagbigay sa akin ng ideyang ito. Kung hindi ako makakapanloko. Wala akong choice kundi magnakaw. Ninakaw mo lahat ng ari-arian ko. Hindi ko pa natatapos magnakaw. Naharang ako ni si Weekend. Irikigirin, gago ka. Irikigirin, alam mo ba? Ito ang lahat ng ipon ko para sa pagpapalaki ng anak natin. Kinuha mo lahat, paano na ako mabubuhay? Aslan Baye. Nahuli na ang mga masasamang tao, hindi magagalaw ang pera. Ayun, Gideon. Lasean Migi, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong protektahan ka. Kanina pa ako tumawag sa pulis. Malamang malapit na silang dumating. Lahat ng masasamang tao, pati na ang doktor, walang makakatakas. Sila ay tatanggap ng nararapat na parusa. Sis Gideon, ang bait mo sa akin. Ibig sabihin, nitong mga nakaraang araw, ikaw ang lihim na nagbabantay sa akin. Aslan Baye. Huwag kang umalis nitong mga nakaraang araw. Tuwing nakikita ko ang mga lumang larawan mo, naalala ko ang mga nakaraan nating alaala. Noong tayo pa. Pero ngayon, nalutas na ang lahat. Wala nang hadlang sa pagitan natin, Lasean Lege. Huwag mo na akong itulak palayo, okay? Lasean Bigi, kung papayag ka. Araw-araw akong magluluto para sa'yo pagkatapos ng trabaho. Sasamahan kita papasok at pauwi sa trabaho. Sasamahan kita mamili. Dadalawin natin ang iba't ibang lugar sa mundo. Bibigyan kita at ng ating anak ng isang matiwasay na tahanan. Lasean Bigi, pakasalan mo ako. Ayun, Gideon. Salamat sa mga sinabi mo. Salamat sa pagbabantay mo sa akin itong mga nakaraang araw. Nawala na kita minsan. Ngayon, sisiguraduhin kong pahalagahan ka. Gusto kong makasama ka, gusto kitang pakasalan. Pamilya. Nurse, kumusta na? Huwag kang mag-alala, ligtas ang nanay at ang mga bata. At kambal pa sila, isang lalaki at isang babae. Kambal, halika't hawakan mo, ito ang inyong prinsesa. Lasean Bigi, salamat sa pagtitiyaga. Ito ang ating mga anak, kambal na lalaki at babae. Ang ganda. Sa pagkakataong ito, nagtagpo ang swerte natin. Ito ang bunga ng ating pagmamahalan. Ito rin ang regalo ng mga anghel sa atin.